Welcome back na naman tayo mga ka-DIY sa ating YouTube channel. Ayan, so meron lang akong isi-share sa inyo mga ka-DIY, isang Samsung. Ang problema daw nito ay wala siyang picture at wala din siyang sound. Pero meron siyang nilalabas na indicator doon. So tinesting ko na siya mga ka-DIY. Pinawiran ko na siya sa remote kanina, tapos nilagyan ko na rin siya ng antena. So ang problema, wala siyang sound, walang picture, merong indicator o meron tayong nakikitang red doon sa ilalim. Okay? So nag-oscillate din naman o nagpa-power on din naman siya, wala din siyang display. Okay mga ka-DIY, ituturo ko na lang sa inyo step by step. Okay, so power up muna tayo. Then buksan natin yung likuran nito. Okay, maraming salamat sa inyong pag-subscribe at pagdalaw sa ating munti channel. Tara, simulan na natin. Okay mga ka-DIY, ito yung pinakalikuran. Mag-remove muna tayo ng mga screw dito sa top. Tapos lahat ng mga screw dyan tatanggalin muna natin. Ito nga pala yung kanyang model number mga ka-DIY, UA32 F4500AR. Ibig sabihin ito ay 32 inches. Ayan, 32 inches siya. Okay, tatanggalin ko lang muna, tapos ituturo ko lang sa inyo mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, yung kanyang speaker ay wasak na. Ayan, papalitan natin yan, 100% na papalitan natin yan na bago. Tapos dito sa kabila mga ka-DIY, ito rin yung isa. Ayan. Oh. Ayan, wasak na rin. Papalitan na natin yan. Tapos wala pa siyang display. Okay, madali lang naman to, yung display unahin natin. Mga ka-DIY, balik tayo dito. Ito yung kanyang power supply. Itong portion na ito ang power supply niya. Paglabas ng jumper transformer mga ka-DIY, ito na yung pinaka-secondary niya. At ito naman yung supply mga ka-DIY. Papunta na yan doon sa ating pinaka-mainboard. Ito yung pinaka-mainboard natin. Ito. Okay, yung pinaka-system natin. Okay, ang gagawin natin yung pinaka-basic sa Samsung. Kasi wala siyang nilalabas na ilaw, magpo-force on tayo sa pinaka-backlight niya. Kasi wala tayong nakikita doon kaninang liwanag sa LCD. Okay. So, hang muna natin ito. Pag once na hinang natin ito mga ka-DIY, pag basta Samsung, ako sana yung iilaw yan or magpo-force on sa backlight yan mga ka-DIY. Okay? Hindi niya na kailangan pang gamitin itong mainboard para mag-ilaw. Kasi kapag nakakabit ito mga ka-DIY, hindi yan iilaw. O hindi yan magpo-force on sa kanyang backlight. Once na hinang ito, siya ka pa lang siya gagana. Ito yung kasing design ng mga circuit board ng Samsung. Okay, power on tayo. Ayan, naka-plug in na tayo. Ito yung AC cord natin. Okay, power on tayo. Ayan. Once na pina-power on natin yan, lalabas dapat yung backlight yan dito. Kung nakikita nyo, wala man lang ilaw sa pinakabutas niya. Yan, oh. Ayan, sa chassis. Kasi labas yan o tagos dyan yung pinaka-backlight niyan. Okay, mag-voltage check tayo mga ka-DIY. Kukuha lang tayo ng multi-tester. Ito. So, naka-power on pa rin tayo. Lipat natin sa DC. Dito. Punta tayo sa DC. Ayan, DC. Okay. Tapos ilalagay natin yung negative sa ating chassis dito. Okay. Tapos mag-try tayo magsukat ng voltahe mga ka-DIY dito sa secondary ito. Kasi sabi ko kanina primary ito. Ito yung secondary. Okay, paglabas ng jumper transformer, diyan tayo magsusukat. Titingnan natin kung may tinatapon bang voltahe papunta sa ilaw at papunta doon sa ating mainboard. Doon. Okay, dito tayo tester. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-DIY, meron naman tayong voltahe. 48 volts, 49 volts. Okay, dito tayo sa mga diode. Dito. Ayan. So, 104, 105, 109, 110. Ito yung supply mga ka-DIY papunta sa ating backlight. Ito, may pinaka-boost yan, nagbo-boost yan. Okay, pangalawa, diode. Meron, 15%. Ito. 15%. Ito. 15 volts. Okay, present naman mga ka-DIY. Okay naman yung voltahe dito sa secondary. Dito yung sa pinaka-ano natin, yan. Ang supply nito ay 13 volts kasi ang Samsung ay 13 volts. Ito na yung mga ka-DIY, yung kanyang filter, yung tatlong yan, yung pinaka-filter capacitor niya. Okay, sukat tayo dito. 5 volts, tapos ito. Dito sa pinaka-ilaw natin, dito sa socket, dito yan. Ayan, 13 volts. Present yung kanyang 13 volts. Zoom na natin konti. Ito. Okay, lipat natin to. Ayan. Bali, magsukat tayo ng voltahe dito. Ayan, 13 volts mga ka-DIY. Ibig sabihin yan ang voltahe na tumatapon doon sa ating mainboard. 13 volts. Ito, 13 volts. At 13 volts. Yan, yung tatlong 13 volts na yan mga ka-DIY. Ang ano yan, ito yung mga filter niyan. Okay mga ka-DIY, ibig sabihin buo yung supply papunta doon sa ating mainboard. Papunta doon, buo yung supply. Ang problema lang talaga, wala siyang ilaw.
So ngayon mga ka-DIY, wala siyang ilaw, unahin muna natin yon, yung ilaw na yon. Tapos magpapalit tayo ng speaker kanina yan, tinanggal ko na yung speaker, ni-remove ko na dito yung speaker connection. Unahin muna natin yung pinaka-backlight nito, tapos balikan natin ito mga ka-DIY. Okay? Tara. Meron ito mga ka-DIY na pundi, kaya ayaw magtuloy sa ilaw ito. Kapag na may napunding isa, lahat sila mga ka-DIY ay damay, kasi nga naka-series lang silang lahat dito sa loob. Okay mga ka-DIY, unahin muna natin yung ilaw sa loob o yung pinaka-backlight bago natin balikan itong portion na ito. Okay, tara. Open muna natin. Tapos, kunin natin yung socket. Ito. Easy. Hang natin to. Tapos, itabi lang muna natin. Huwag natin basta-basta hawakan ito mga ka-DIY kasi malakas pa yung charge nito. Baka may charge. At saka yung sa dulo yung secondary. Tabi lang muna natin yan. Then proceed tayo dito sa mainboard. Ihang muna natin yung kabila. Ito. Yung flex. Tatanggalin muna natin ito. Ayan. Tapos ito. Tanggalin natin. Tabi lang muna, tanggalin natin yung flex dito. Ito, tabi lang muna natin. Next, tanggalin natin to. Tapos yung kabila. Tabi lang muna natin to. Tapos tatanggalin natin yung clip na dalawa ito. Ito, nakahang na. Ingatan natin na huwag mapunit itong ano natin, source scope. Tapos baliktarin na lang natin pag ganito.
So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nagpalit na lang tayo ng mga backlight. Ayan o. Okay, bali yung bali 5 strip to. Saan ko na nalagay yung isa? Kalimutan ko, ito ata. So yun, isa strip. Ito isang strip, bali 5 yan. Ang pinalit ko 4 lang. Ayan o, 4 na strip. 1, 2, 3, 4. Tinanggal ko na lang yung original. Ayan, kasi nga napupundi ka agad. Saan pa yung isa? Ito, isang strip. Ayan, mga pinawalitan ko na. Wala. Kasi ang sabi ng may-ari, ang TV na ito ay 10 years na. So, sobra na ito mga ka-DIY. Nasa 10 years na daw. Kasi kaedad ng kapanganay niya. Kaya I decide na palitan ko na lahat. Kasi pag nagpalit tayo ng bago, mapupundi din naman yung mga kasama niya. Dahil sa lumipas na yung mahabang panahon, mahabang taon na yung na binilang ng ilaw na ito. So, wala na ito mga ka-DIY. Papalitan natin ng bago. Ito nakuha ko sa mga 32 inches din sa mga bago, yung mga basag na LCD. Ayan, so mga bago yung nila, backlight pa nila, okay pa, maputi pa. Ito kasi brownish na talaga yung kulay. Nagbabrown na yung iba. Wala na. Yan ang pinalit natin, bali magbubutas tayo doon sa puti niya dito. Yan. Ito, butasan na lang natin kung saan sakto yung ilaw na dito. Yan, kung saan sakto yung ilaw, butasan nyo na lang dito. Pwede rin naman yan. Tapos, lalagyan nyo na lang ng tape. Yung mga existing na mga butas, lalagyan nyo na lang ng tape. O dual-sided tape, yung kulay puti rin. Or masking tape, pwede rin dito. Basta kulay puti, pwede yan. Kahit nagkagulo-gulo yung butas dyan, at least matatabunan din yan. Gamit yung ating tape. Pwede rin yan. Tapos, 4 lang na strip at saka medyo magkalayo yung ilaw nila. Sukatin natin mga ka-DIY kasi ayan o, naka-tape na sila dito. Naka double-sided tape din sa ilalim. Nilagyan natin. Tapos yan, nilagyan natin ng harang. Tapos nilagyan natin ito sa pinaka-clip. Ito, naka-clip din naman yan. Ito, naka-clip din naman. Yan. Okay? So, yan na lang gagawin natin. Tapos itong portion na ito yung series lang tayo, naka-series connection. Kasi kapag i-parallel natin dalawa-dalawa, parallel natin, kailangan natin ng mataas na current pagdating sa backlight driver kasi i-convert natin to sa backlight driver. Ginawa ko na lang series para tumaas yung voltahe at stable pa rin yung amperahe. Ayan, naka-negative tayo, negative. Ayan, negative out sa positive. Yung positive nito, ayan, naka-indicate naman negative at positive. Yung positive itong red, nag-input sa negative, negative nag-out ng positive, positive nag-in ng positive, ng negative at out ng positive, positive na naman, in ng negative at out ng positive. Okay, kaya positive and negative. Sukatin natin ang voltahe para make sure natin yung ilalagay natin backlight driver ay mag-match dito sa nilagay nating ilaw. Tara. Okay, mas magandang mga ka-DIY may ginagamit tayong tool kagaya ng mga ganito, backlight tester. Okay, so lagyan natin dito yung negative, ilalagay natin sa negative. And then yung positive ay ilalagay natin sa positive. Sana yun, ito yung positive nya. Okay, tapos sukatin natin kung ilang voltahe. Yan, okay. So ito, power on natin. Okay, kita ba yung connection? Okay, power on natin yung ating backlight tester. Ayun. Ayan mga ka-DIY, okay na. Umiilaw na rin siya. Okay, so tingnan natin. 130 volts. Ibig sabihin, ito yung voltahe na gagamitin natin para sa ating backlight driver. O 134, so nag-boot up na yon. 134. O yung ilalagay natin dito, mas mataas pa dapat. Gagaya ng, halimbawa yung backlight driver natin, ito kukuha tayo. 134 yan. Okay, power off muna natin. Ito mga ka-DIY, meron tayong dito, backlight driver. So ang nakalagay dito kanina sa ating reading ay 130 volts dito sa ating backlight tester, 130 volts. So yung ginamit ko mga ka-DIY is 21 volts up to 236 volts. Ibig sabihin pasok yung 130 dito sa 236 volts. So kusaya magre-reduce, siya na yung magdadala ng voltahe kung anong kinakailangan ng ilaw natin, yung mga ganito, yung backlight natin. Ayan. So marami itong paggagamitan mga ka-DIY kasi yung ibang mga ilaw din natin ay nasisira. Pwede yung ganito gamitin natin, yung mga driver, LED driver. Yan, available din naman ito sa ating mga online shop, ng Shopee at ng Lazada.
Ayan. So, ito yung pasok sa kanya. 21 volts up to 236 volts. Ang gagamitin natin para sa isang 130 volts. Okay? So, 134. Pasok pa rin yun. Okay, ito yung gagamitin natin. Testing muna natin kung ilang voltahe. Okay, gumawa tayo ng tester at iset natin sa DC. Ayan, naka-DC tayo. Tapos lagyan natin ng ilaw. Ayan, para makita nyo rin. Tapos ilalagay natin ito sa positive. Ito, positive. Positive probe. At negative probe. Ayan. Tapos ilalagay natin ito sa 220 volts natin. Dito. Sa pinaka-outlet. Ayan, so nag-off muna tayo ng ilaw kasi nga nagre-reflect sa ating tester. Ayan. So make sure lang yung positive at negative ay dito. Okay? So power on natin. Ayan, so nag-range tayo sa 203 volts. So yun, 203 volts. So yun, kukusay ang mag-reduce sa kinakailangan natin doon sa backlight natin. Yung kanina yung 130, kusa na yan magre-reduce kasi nakalagay naman doon sa specs ng backlight driver natin na auto-reduce. Ibig sabihin, kusa na siyang magbibigay ng voltahe kung anong kinakailangan ng ilaw. Mas maganda yun mga ka-DIY. Auto siya ng tataas, auto din siya magbababa. Kapag na-sense ng backlight driver natin na ang kailangan ng ilaw ay ganun lang, 130 lang, ganun din yung ibibigay na voltahe nito. Okay? Kaya mas mainam na maggumamit ng mga backlight driver. Okay mga ka-DIY, tara, install na natin. Power off muna natin to. And then ilalagay natin ito sa positive. At irerekta natin yung negative doon dito sa ilaw kanina. Ito, tatanggalin natin tong mga wiring. Ayan. Tapos ididiretso natin ito sa positive at saka negative. Okay. So dito sa negative, diretso natin. At diretso na rin natin ito sa positive dito. Ayan. So naka-polarity dapat. Okay. Lagyan natin ng harang. Ayan. Tapos power on natin ito. So ayan mga ka-DIY, napakaliwanag. Napakaganda yung ano niya. Ayan, gagamit lang tayo mamaya ng relay para mapatay natin yung ilaw kasi binago na natin yung connection. Okay, power off natin. Ayun lang. Okay, tara, install na natin. Ilalagay lang natin dito yung pinaka-cover niya tapos lalagay natin yung pinaka-screen. Tara, step by step tayo. Ayan mga ka-DIY, bali tinakpan na natin yung ibang mga butas. Ayan o. Ayan, tinakpan natin yung ibang mga butas. Okay, pinalabasan natin yung backlight, pinambutasan natin. Pwede na naman ipatong dito sa itaas pero tinagaan ko siyang butasan at saka ipalabas yung mga ilaw. Okay, tara, i-assemble na natin yung pinaka panel natin sa itaas.
Yan mga ka-DIY, nilagyan ko siya ng adhesive muna yung ating backlight driver. Dito natin i-position. Lagyan natin ng maayos. Yan dito. Pwede na yan. Tapos ikabit na natin yung papunta sa ating mainboard. Yan, kinabit ko na. Tapos itong positive at negative, i-directa natin dito sa ating ilaw. Yan. Ito na yung connection para sa ating ilaw. Hindi natin gagamitin yung kanyang driver. Okay? Lagyan na lang natin ng tape ito. Dito. Mga ka-DIY, ito yung ating relay. Yan, 4 pins na relay. Ito, bunutin ko lang. 4 pins na relay. Ayan, tinanggal ko lang. Ito, 4 pins. Bale, ito yung pinaka-coil niyan. Ito. Ito, at saka to. Dalawa. Kasi itong dalawa sa gilid at gitna. Yan ang switch. Ito yung coil. Para maghanap ng coil, yan ang kukunikan natin ng 12 volts. Ito. Set natin sa ohms. Ohms tayo. Okay, hanapin lang natin yung may reading dyan. Dito. Ito yon, yung may symbol dyan na coil. Ito yon, dalawa. Basta 12 volts na relay at 10 amperes. Ayan. Kita ba? 435 ohms. Ayan yung resistance. Ibig sabihin niya pagkukunikan natin ng 12 volts na relay. 12 volts na supply pala. Ito naman yung dalawa, yung switch. Ito. Yan, open yan. Magkakaroon ng switch yan kapag nasupplyan ng 12 volts na ito. Position lang natin dito. Okay, basta yung may resistance yun ang i-connect natin ng 12 volts. Doon tayo magko-connect. Okay. Lagay natin dito. Hanapin natin ng 12 volts. Bali, plug in muna natin yung ating yung ating unit. Plug in muna natin dito. Okay, tapos yan, abang tayo din ng 12 volts diyan. Lagay natin dito sa ground, sa body ground yung ating ground. Dito. Yan, tapos abang tayo dito sa pinaka top board. Dito tayo kukuha ng 12 volts na. Okay? Ito, tusok tayo. Ayan. Lipat natin. DC pala dito. Lipat natin sa DC. Okay? Tusok tayo dito. Wala, 0. Okay, 0 pa lang tayo dyan. Okay. And then mag-switch tayo sa remote. Nandun kasi sa gilid yung kanya sensor yan, Yun. Yan yung sensor niya. Okay, ilagay na lang din dito. Okay, dito. Okay, kailangan pag pinawer on natin sa remote, lalabas yung 12 volts. Yan, tusok tayo dito, then power on tayo. Yan, madulas. Okay, power on. Ayan, may 12 volts na. Diyan tayo kukuha ng 12 volts na supply papunta doon sa ating relay. Okay, meron na ba? Yan, 12 volts, power off tayo. Madulas itong fuse nya. Yan ay fuse kasi yan mga ka-DIY yan. 12 volts, power off natin sa remote. Pag pina-power off natin yan, mawawala din yan. Nag-off na ba? Yun, nag-off na. Ibig sabihin, namatay na yon. Diyan tayo kukuha ng positive 12. Okay? Alisin muna natin. Then bunutin natin. Ayan, meron na siyang backlight kasi nakarekta tayo sa backlight dito. Nilagay ko yung natin, yung AC natin dito. Ayan, sa rectifier diode. Bali dito nilagay sa gitna ng rectifier diode diyan. Sa dalawa. Tapos ito naman yung negative at positive. Dito tayo sa AC line nag-input. Ayan. Ayan. Kunin natin mamaya yung isa diyan at putulin. Okay, balik tayo dito. Okay, ngayon mag-install na tayo ng positive 12 natin para sa ating relay. Okay, ito na, mag-resolder na tayo dito. Bago kayo mag-resolder, bunutin nyo muna yung mga connection. Okay, ayan na. Okay, tap lang natin dito. Sa fuse kahit dito ay wala rin yung problema. Sa taas at sa baba, walang problema yan. Connect tayo dyan. Yun. Tapos, ito. I-connect natin to sa itaas. Dito sa ating dyan, dito sa ating relay. Doon sa may resistance kanina dito. Okay, lalagay natin. Ito mga ka-DIY, review lang natin. Ito yung positive natin dumaan doon sa may resistance dito.
Ito yung sa kabilang may resistance naman, ito. Yan yung ilalagay natin sa negative din. Pwede natin ikabit dyan sa mga negative. Ito na yung wiring, pupunta dito sa ating negative. Ayan o, negative. Pwede din tayo dito mag-screw sa katawan niya, pwede din. Pwede din tayo mag-inject dito sa mga negative. Hanapin na natin. Yan dito, sa mga, ito, negative. Ayan, mga negative. Basta't mayroon tayong mga negative na kukuha, hindi natin ilalagay yung negative natin. Ito negative. Dahil positive kasi ito kanina, yung sa 12 volts. Kailangan natin ng negative para mag-on yung pinaka-coil nito, para mag-switch. Yun. Ito na yung bakante, kaya dalawa. Ito, bakante. At saka ito, vacant. Dalawa. Ito yung pinaka-switch. Ito na yung setup kanina natin sa ating backlight driver. Ayan. Bale, ito yung kabila sa AC. Dito natin kinuha. Ayan, sa ating rectifier diode. Bridge type ito. Sa gitna, yung letter S na yan. Ito, isa, dalawa. Yan, sa input ng AC. AC rin naman ito. Dito naman galing yan. Okay, ito. AC, tapos yung output niya ito. Yung para sa ilaw. Ayan, sa ilaw. Ayan, ito na. Binago na natin yung yung kanyang ilaw. Tapos, puputulin natin yung isa dito sa AC na kinuha natin. At ikukunik natin dito. Diyan, kabilaan lang yan kahit magkabaliktad dito. Sa dito naman, kahit magkabaliktad ito, basta doon natin ilalagay sa resistance. Ito naman, pwede rin naman magkabaliktaran kasi switch lang naman ito, dadaan lang naman dyan. Okay, hinangin ko yung isa. Yung isa, pabayaan na lang natin ito. Ito, huwag natin putulin kasi direct na yan. Ito lang yung puputulin natin para i-connect doon sa ating relay. Okay, set up ko lang. Oh, yan ang mga ka-DIY, tapos ko nang ilagay. Ayan o, itong kabilang yung kabilang wire. Ito naman yung kabila na naputol. Ayan, yun ang pinaka-connection niya. Ayan, hindi na ako naglagay ng transistor at saka resistor. Hindi na ako naglagay, basta ito lang. Okay na yan, relay lang. Ito na. Ilagay natin dito at saka lagyan natin ng dual-sided tape para hindi matumba itong relay. Basta huwag lang tamaan ng cover kapag kaya-screw na natin. Okay mga ka-DIY, bago i-final natin na i-open. Ito na mga ka-DIY, try na natin i-open dito sa pinaka-sensor niya. Ayun, pag lagatik ng relay, open kagad yung ilaw natin. Silipin natin sa ilalim. Nilagyan ko na siya ng cable connection. Ito, cable connection. Wala pa tayong speaker kasi yung speaker set up ko pa mamaya. Tingnan natin dito. Ayun, meron na rin. Okay. Tara, symbol muna natin tapos mag-final test tayo. Tara, off muna natin. DIY, ayan ha, sinaksak ko na. Okay, ayan. Okay, power on na natin. Okay, smart TV na rin pala ito mga ka-DIY. Yan, may cable na siya. Tabunan na natin, baka makapiright tayo. So okay rin naman yung kanyang picture. Napakaganda rin naman yung kanyang picture. Tabunin lang natin kasi baka makapiright tayo. Yan, okay din naman, no? 5 strip versus 4 na strip. Okay din naman. Yan. Okay din naman yung channel niya. Wala din problema. At yun. Ganda din naman yung niya, picture. So hanggang dito lamang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Baka makapera tayo. Paalam muna, paki-subscribe lang ang ating channel. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.